Puso, kahit hindi turuan, nakapagtataka. Ang kalimutan ko na. Itong kantan to, alam ko, mga panahon nyo to di ba? Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Kaya inintrohan ko ng puso, kahit hindi turuan. Kasi pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na cardiomegaly, enlarged heart. Alam nyo, marami ako mga na-encounter na pasyente. Pagdating nila sa clinic, may dala silang x-ray at yung official reading nakalagay, cardiomegaly. Tatanungin kagad ako ng pasyente, Dok, mamamatay na ba ako? Ano ibig sabihin ng cardiomegaly? Ang ibig sabihin lang nun, malaki ang puso mo. Mapagmahal ka. Yun ang ibig sabihin, di ba? Pero, kidding aside, pag pinag-usapan ng cardiomegaly, ito isang kondisyon kung saan lumaki ang puso nyo. Ano ba ang normal size ng puso? More or less kasing laki ng inyong kamao, fist. So, kung gaano kalaki itong kamao nyo, ay, pwede natin sabihin, estimate, ganyan din kalaki ang puso nyo. At nakalagay yan dito sa may bandang gitna, pero nakabaling papuntang kaliwa. Yan. Tandaan nyo bandang gitna, pero baling papuntang kaliwa. So, kung wala kang kamay, wala kang puso. O, biro lang baka mamaya meron dyan nanonood na walang kamay nga Mamaya mag-aalit pa, no? So, malaking puso, cardiomegaly ang pag-uusapan natin. The term cardiomegaly refers to the enlarged heart seen on imaging tests, kadalasan chest x-ray. So, yung mga na-x-ray na sa inyo na may ganyan pong resulta, mag-thumbs up nga dyan sa baba. Lagay nyo, ako, para alam ko. At ipapaliwanag ko ngayon kung ano ba yung cardiomegaly. Bagamat ang cardiomegaly ay hindi po sakit. Ulitin ko, hindi po sakit ang cardiomegaly. Ito po ay isang senyales na baka may ibang kondisyon na nagpalaki ng inyong puso. Wala naman delikado kung malaki ang puso Wag lang sobrang laki. Bakit? Ihambing natin ang puso sa isang goma o rubber band. Kung napakaluwag na ng rubber band o luma na o kaya masyado na nagamit, ano napansin nyo? Di ba hindi na siya elastic? So kung hindi elastic, di kumbaga sa puso, hindi na siya makabomba ng maayos. Yun ang problema. So pag sobrang laki ng puso, humihina ang pagbomba ng ating puso. Ang cardiomegaly ay nalalaman natin kung ano ba ang dahilan bakit nagkaroon ka ng cardiomegaly sa pamamagitan ng ibang mga pagsusuri. So may mga ibang test na kailangan gawin para malaman natin ano bang dahilan bakit nagkakaroon ng enlargement of the heart. So ipagpalagay ninyo, yung sinasabi ko kanina na kasi laki ng kamao ang inyong puso. Tingnan nyo po ito. So yung typical heart, yan po yung nakikita nyo ngayon sa screen sa inyong bandang kaliwa. At pag enlarge, ayan, kita nyo doon sa kanan. Yan ang enlarge. Kung yung typical heart o yung normal heart, yung normal size, maganda pagbomba ng puso nyo, imagine nyo po yung malaking puso. Humihina po yan, di ba? Ngayon, ano yung mga pwedeng maramdaman ng isang tao na may cardiomegaly? Bagamat sa umpisa, maaaring walang nararamdaman, lalo na kung bahagya lang ang paglaki nito. Pero kinalaunan, ito po yung mga posibleng maramdaman nyo. Number 1, pwede po na kayo ay magkaroon ng shortness of breath, kinakapos ng hininga. Just recently, may isa akong pasyente. Hirap siyang huminga pag siya'y nakahiga. Pag nakahiga lang, so sabi ko, advice ko magpa 2D echo tayo. At lumabas nga sa 2D echo na nagkaroon ng enlargement of the heart at humina ang pagbomba ng puso. Kaya pakiramdam niya nalulunod siya kung siya'y nakahiga ng flat o talagang 1 o 2 unan lang. Kailangan daw halos nakaupo na siya para makahinga na maayos. Number 2, mapapansin nyo, paggising nyo sa umaga, unang-una parang hinahabol mo hininga mo, parang kinakapos. Number 3, irregular ang heartbeat. Minsan, hindi nararamdaman ng pasyente na irregular ang heartbeat o yung tinatawag na arrhythmia. Kaya kailangan pumunta sa doktor, pakinggan, o kaya sa pamamagitan ng ECG, nalalaman na may irregular heartbeat ang isang pasyente. And number 4, mapapansin na nagkakaroon ng pamamanas or edema, kadalasan sa bandang tiyan o kaya sa binti. Kadalasan sa binti.
Ngayon, ano mga causes of cardiomegaly? Bakit ka nagkaroon? Isa hong dahilan at pangkaraniwan na dahilan, yung mga tao na may alta presyon na hindi kontrolado. Ibig sabihin, higit 5 taon na kayo may hypertension o alta presyon at sa anumang dahilan, hindi kontrolado. Taas, baba ang inyong blood pressure. Yung iba, uminom ng gamot. Pag may naramdaman, tinitigil yung gamot. Kaya hindi nare-regulate ang kanilang blood pressure. At ano pa mga posibleng dahilan? Usually, the result of your condition ang nagbibigay ng pahirap sa inyong puso para ito'y bumomba ng mas matindi o mas malakas. Andyan na po yung obesity, overweight, problema sa valvula ng inyong puso. At ang hypertension, isa sa pinaka-pangkaraniwan na dahilan at yung tinatawag na coronary artery disease o mga may problema sa ugat sa inyong puso. Coronary artery disease. So ngayon maganda pag-usapan natin, ano po ba yung mga tinatawag na risk factors? Ang ibig sabihin, ano kaya yung mga pwedeng maging dahilan para magkaroon ka ng cardiomegaly o mga risk factors na tinatawag? Ito na po, number 1, family history. Kung meron sa pamilya, either kapatid, o kaya nanay o tatay nyo, o lolo at lola, ito po yung nasa dugo nyo, hindi yung asawa nyo, ay may enlarged heart, posible isa sa pamilya magkaroon din. Number 2, heavy alcohol use or tobacco use o yung naninigarilyo. Number 3, at yung sinasabi kong pinaka-common, may alta presyon na higit 5 taon na hindi na-control na maigi ang blood pressure. Number 4, may history sa pamilya na inatake sa puso o ikaw mismo inatake na sa puso. And number 5, sedentary lifestyle. Ito po yung most of the time nakaupo lang. Most of the time nakahiga lang at hindi na halos naglalakad. Ito yung mga papirma-pirma ng cheque, pakuya-kuya-kuy lang sa opisina. Kadalasan sila yung mga may high risk na magkaroon ng paglaki ng puso o cardiomegaly. Bagamat ang coronary artery disease ay isa sa pinaka-common na dahilan ng cardiomegaly, malaman natin kung ano pa yung mga iba pang reason. Ang enlarged heart, nahirapan bumomba ang puso. Pinaliwanag ko kanina, dahil kung malaki ang puso, mas mahirap siyang bumomba. For this reason, having an enlarged heart increases the risk of heart complications tulad ng heart failure o kaya stroke. Pag sinabing heart failure, hindi na bumobomba ang puso. Pag sinabing stroke, may naudlot, naputol, nagbarang ugat sa inyong utak kung saan nagkaroon ka ng atake sa utak. Ayan. So ano yung mga diagnostic test? Ano yung mga pwede nyong gawin? Paano natin masisiguro na talaga meron tayong mga ganitong problema? So ang diagnostic test, nag-umpisa yan sa alamin mo na ang symptoms at family history ng pasyente. So unang-una, pag may isang pasyenteng dumating sa klinik, tatanungin ng doktor, ano yung mga nararamdaman nyo? Iisa-isahin. Susunod na itatanong, meron po ba sa inyong nanay o tatay na may ganito rin problema? So yan dalawang yan ang pinaka-common na dapat alamin ng isang doktor. Ngayon, pag nalaman na doon at may duda yung doktor, may mga pwedeng ipagawa sa inyo mga test. But during the history taking, di inalam no, in-interview ka lang, magpi-physical exam ngayon yung doktor. Sa pamamagitan ng pagtingin ng inyong mga binti, yan ba'y may pamamanas, papakinggan yung inyong puso, papakinggan ng inyong baga kung may mga fluids o mga tinatawag na pulmonary edema. Titingnan ngayon yung mga ugat ninyo kung ito'y parang galit na mga ugat, ibig sabihin dahil sa may mga pagbabara. At titingnan ngayon kung may mga excess fluid kayo sa katawan na dahilan para humina ang pagbomba ng puso nyo. So this is through physical examination. Ano yung mga pwedeng test na i-order ng doktor? Pangkaraniwan, chest x-ray. Tulad ng binanggit ko kanina, mayroong isang pasyente pagdating, dala ng x-ray niya, may result. Doon nakita enlargement of the heart. Pero nung in-examine na maigi, minsan yung position lang ng pagtayo niya o paghiga niya ay nagiging dahilan para magmukhang enlarge yung heart. So inuulit yan o tinitingnan sa iba pa mga test tulad ng cardiac CT scan. Pwede rin yung tinatawag na transthoracic echocardiogram. Pwede yung ECG, stress test o yung exercise stress test o kaya yung tinatawag na heart MRI. Kung napansin nyo, panggastos, no? Ang mura lang dyan, yung ECG or EKG, tsaka yung chest x-ray. Yung iba, medyo may halaga na yan.
So anong gagawin ngayon na gamutan? Ang management and treatment ng mga may heart enlargement ay ang mga sumusunod. Unang-una, pag lumaki ang puso, hindi na natin niya maibabalik sa normal size. Ang layunin ng doktor, huwag nang lalong lumaki. Ngayon, tatanungin ako, Dok, kung ganun pala lumaki puso ko, hindi na pala babalik sa normal, bakit pa ako inom ng gamot? Di ho ba? Kadalasan ganyan kayo mga pilosopo, di ho ba? Ganito po ang dahilan. Kung ang puso nyo ay lumaki, pero maganda pa ang function, maganda blood pressure nyo, maganda cholesterol nyo, at yung iba pa mga laboratory results nyo, mananatili lang siyang ganyan, pero maganda, bumobomba pa siya. Pero pag ito'y lumaki, mas mahirap na yung pagbomba. Doon na tayo magkakaroon ng problema. Kaya may mga gamot na tumutulong magpalakas ng bomba ng puso. May mga gamot pampababa ng blood pressure. May mga gamot na para naman bumuka yung ugat. May mga gamot para lumabdaw ang dugo. Lahat yun ay importante para hindi na lalong lumaki ang inyong puso. Di ba? May paliwanag naman po, di ba? Pero, maski laklakin mo lahat ng gamot na nabibili sa drugstore, pero hindi mo ginawa yung dapat nyong gawin pagbabago sa inyong lifestyle, wala mangyayari. So, ano yung mga dapat baguhin? Bawasan na yung pagkain ng mga maalat. Tigilan mo na yung mga bagoong patis at kung ano-ano pa. Tigilan mo yung paninigarilyo. Bawasan o alisin mo na pag-inom ng alak. Control mo yung sobrang fluid intake mo kung pinagbawal ng doktor ang sobrang pag-inom ng tubig. Dahil ikaw ay nagmamanas na. Pwede kang malunod, sabi nila, dahil yung baga nagkakaroon ng tubig. So, bawasan mo ang pag-inom ng tubig base sa pinayo ng doktor nyo, yung dami na iinumin nyo. Maaaring 1 litro o 1.5 liters lang per day, depende. At mag-exercise kayo ng regular. Importante ang regular exercise, gumaganda ang daloy ng dugo, at nagkakaroon kayo ng mga collateral arteries. Ibig sabihin, nadadagdagan yung mga ugat nyo ng mga malilit na iskinita. Para kung traffic man ang EDSA, mayroong mga iskinita tayo madadaanan. Yun ang collateral arteries. So, ano yung gamutan? Ang gamutan, tulad na sinabi ko, depende sa anong dahilan na nagbibigay ng paglaki ng puso nyo. So, ma-manage nyo po yung mga kondisyon na nagkukos ng cardiomegaly. At bahala na yung cardiologist nyo. Hindi ako magbabanggit ng mga gamot dito dahil hindi ko po kayo nakita ng personal, hindi ko alam yung specific cause ng inyong problema. Ayos mo ba ang lecture ko? Siyempre kung ayos, huwag niyong kakalimutan. Heart GSK. Ilagay niyo lang po dyan sa comment box. Heart GSK at mag-invite kayo ng mga friends niyo. Sabihin niyo, huy, tara na! Doon tayo sa Gabay sa Kalusugan Dr. Gary C. channel. Mag-subscribe at click niyo po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ayos po ba? May natutunan po ba kayo, mga Thunders? Hindi Sorry. Ayoko na sabihin Thunders dahil minsan may na-offend. Mga Goransky, how are you? So sana po nanonood kayo at i-share niyo po yung inyong mga natutunan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Tikto! Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!